Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito tayo ngayon sa aking mga succulents na nakatanim sa pahabang pots. Ayan, i-update ko ulit kayo kung ano na yung kanilang latest dito guys. Ano yung mga sura nila ngayon. So, unahin natin dito banda sa likod. So, yung dati na sinabi ko sa inyo dahil na sunburn, eto, tingnan ninyo, nakasurvive naman. Itong na sunburn dito, ayan o, nakasurvive naman siya. Pero yung iba parang ayaw na yatang mag-survive. Pero matigas pa rin yung kanyang stem. So hayaan na lang natin. And then, itong iba dito ay parang okay naman siya. Ayan. So ito yung mga na sunburn and napaka soft ng dahon. So dahil wala na silang dilig-dilig. At ayan, nangungulubot na yung kanilang mga dahon. So lahat ng mga succulents ko sa bahay ay isang buwan na, mga isang buwan sobra na hindi ako nagdilig. So ito yung ating clavata. Tingnan ninyo. Pasara na yung kanyang rosette din. At kumulay na siya, nagpipink na siya sa sobrang stress guys. Yan, stress na daw siya. Gusto na niyang uminom ng tubig. Pero wag muna dahil mainit pa rin. Kahit patapos na ang summer, mainit pa rin. Yan, baka magkaroon sila ng mga itim-itim sa dahon. Yun lang naman ang iniiwasan ko. Yung magkaroon sila ng mga dot-dot sa dahon. Kasi masisira yung dahon nila. And eto, tingnan ninyo. Ito na lang yung natira sa aking ghosty na tinusok dito. So medyo marami-rami yung tinusok ko dito. So yung mga nandito na isa, dalawa, tatlong puno namatay na, and then dito is isa, dalawa, ayan. Ito na lang yung natira. Ayan. So meron tayong apat na namatay dito na tinusok ko, yung ganito na hitsura. Ayan. Apat na yung namatay. So ito naman yung pumalit. Ayan. Meron na siyang baby. Yung dahon na nahulog na nagpropagate na lang siya ng kusa. So, ayan. Matigas na rin yung kanyang, lupa. Tapos, ang ating rosea. Ayan, ang ating rosea, guys, oh. Tingnan ninyo yung dahon. Nangulubot na at saradong-sarado na siya. Ayan, tingnan ninyo. Ganyan na siya kakulubot at kasoft. Ayan. Pero okay lang kasi kapag diniligan ko to, titigas uli yung dahon nila. So, kulang lang talaga sila sa tubig. Kaya ganyan yung hitsura ng dahon niya. And, ang ating pink frill, ayan. So far, okay naman yung dahon niya, guys. Hindi pa rin siya nangulubot. Yung iba talaga is talagang sobrang kulubot dahil napakanipis ng dahon katulad nito. Ayan. Sobrang nipis ng dahon kaya talagang sobrang kulubot niya. Pero ito naman, manipis yung dahon pero matigas. Ito kasi galing siya dito sa gilid. So nung nakaraang umulan, nakareceive siya ng maraming tubig kasi galing siya dito banda. Dito siya banda dati nakalagay. So tinransfer ko siya dito para hindi siya masira. Kasi baka ma-overwater. Kaya nilagay ko siya sa gitna. So hanggang ngayon, okay pa rin yung dahon niya. Ito yung ating Sea Brave. Yan, matigas pa rin yung dahon niya guys. Makapal pa rin. Pero itong apos natin, talagang manipis na yung kanyang yung dahon niya. Tumiklop na rin siya. Ayan yung kaibahan nila guys. Ang ating Brave at ang ating apos. Ito si Brave, ito si apos. Yan, maganda si apos oh. Nagpipink na yung dahon niya guys. Yan, nagpipink na yung dahon ni apos. Tapos, ito ang ating Marpin or si Pretty and Pink. Yan. Nagpipink na rin siya ngayon. Tapos, ang ating Onslow. Mayroong mga mushroom na tumubo. Yan, tanggalin natin yung mushroom. Yan, mga Onslow to, lahat. Ito ay mga leaf propagation lang. Mayroon nang namatay dito banda, kaya tingnan ninyo, medyo may bakante dito banda kasi merong namatay dyan, tinanggal ko na. Tapos ayan ang ating Adolphi. Yan, pulang-pula ang dahon ni Adolphi guys oh.
hindi na siya dilaw, kundi namumula-mula na siya. Yan ang ating Adolphi. And then si Takasago-no-Uki na baby na hindi lumalaki kasi nakatanim siya sa maliit na pot. And then ang ating Marcos, ayan. So marami na rin siyang dry leaves at napaka-soft na rin ang kanyang dahon, guys. Ayan, napaka-soft talaga. As in, kung tingnan niyo, oh, ayan oh. Hindi na siya crunchy-crunchy. Kapag diniligan ko to, kapag ginanyan mo yung dahon niya, talagang matanggal agad, guys. And ang ating sabrim, ayan. Pati yung sabrim natin dito ay tiklop na. Pero yung mga tinanggal ko, guys, eto nandito. Tingnan natin kung meron na siyang ugat. Ayan, meron na siyang ugat. Ayan, pero napakakunti lang ng kanyang dry leaves. Ayan, marami na siyang ugat oh. Hindi ko pa rin naitanim. And ito, tingnan natin kung meron. Mayroon na rin oh. Ayan. So matagal ko na to siyang tinanggal. Mag-iisang buwan na mula nung tinanggal ko siya. Ayan, marami na siyang ugat. So ang ating Orion. Ayan. Orion natin dito. So okay pa rin siya, guys. Itong ating Orion. Ayan, medyo kumulay na siya ng konti itong baby dito. So, ang iba dito, plano kong iripat ngayong autumn. Siguro mga katapusan ng September. Ayan, para medyo lumaki naman sila ng konti at mabago naman yung kanilang soil. Kasi matagal na rin yung kanilang soil, guys. Pati ito. Ayan, baguhin natin yung soil niya. At isalin na rin natin to, ilagay natin siya dito. Ayan, kasi dito naman siya dati galing dito. Tinanggal ko lang kasi napakasikip na dito banda. Kaya tinanggal ko yung mga ito. Ayan, tapos ibalik natin siya dito ulit. Tapos ayan ang aking soft tree. Nakalbo na siya. Si soft tree, guys, wala na yung dahon niya. Nakalbo na siya oh. Ayan, si soft tree. Tapos ito si sana ba yung pangalan nito? Si something candy. Ayan. Snow candy. Ayan. Ito si snow candy to. Tapos ito si soft tree. Tingnan niyo yung dahon niya is ibang-iba. Pahaba yung dahon niya. Ito is pabilog. Ayan, yung kaibahan. Pahaba and then pabilog. Si snow candy and ito mga soft tree to. Ayan, nasa isang pot. And ang ating ruby tent. Tingnan niyo ang ating ruby tent. Ayan. Kung kailan yung patapos na ang summer, saka naman siya nagkaroon ng mga dry leaves ang ating ronyoni ay napakainit ng dahon, grabe. Sobrang init ng dahon, guys. Naluto sa init yata tong mga dahon niya, kaya ayan, nag-dry. So i-transfer natin siya. Ilagay na lang natin to sa ilalim. Kasi napakainit ng para maagapan pa, hindi sila mamatay lahat. Ayan, dyan muna siya sa ilalim. And ito naman ang ating Mendoza. Ayan, ang ating Mendoza, kumapal siya ulit. Ayan, bigla siyang kumapal nung sunod-sunod yung ulan kasi nabasa siya dito banda sa gilid. Kaya bigla siyang kumapal ngayon. Naka-receive siya ng maraming tubig. Ayan, tumaba uli yung kanyang dahon. Ang ating Mendoza. Ayan. And ito nga pala ang ating ruby tent. Tingnan niyo yung dahon niya sa dulo. Pumupula na siya, guys. Yan ang ating ruby tent. Ito ay mga cuttings lang. So yung mother plant nila ay nakatanim sa pot ng bilog. So ito ay cuttings na tinusok ko dito. Yan. So, ika-cuttings ko na ulit to. Ang ating ruby tent. And si Kumino Sato. Ayan, ang ating Kumino Sato. Ito ay bulaklak.
nag-dry na siya. Yan. So far, okay pa rin siya guys. Oh. Para na siyang nagiging hanging plant. Yan, ang ating Kuminosato. Napaka ganda ng kanyang dahon. Yan, napakakinis ng kanyang dahon. Merong mga konting damage, pero kung tingnan mo siya overall is maganda pa rin siya. Yan, survivor siya. Ang ating Kuminosato. Yan, para siyang plastic, di ba? Tapos yung stem niya, oh. Stem niya sa ilalim. Ano to? Itong puti. Akala ko ano ba to? Yung mealybugs, hindi pala. Yan, napaka-shiny ng kanyang dahon. And then, ito is California Sunset yata. Ito mga baby ng California Sunset. Namatay na sila. Yan. Tapos, ito is crested na topsy-turvy. Hindi ko na rin inalagaan. And then, ayan, blue jelly beans. Basa siya, guys. Dahil nga, nandito siya sa gilid. So, lagi silang nababasa yung mga nandito sa gilid. And then, yung mga last year na nagkaroon ng damage na tinanim ko dito, pinag-isa ko dito yung mga na-damage last year. And then, damage pa rin sila ngayong taon. Ayan. Meron tayo ditong topsy-turvy. Ayan, lagay natin. So, ayan guys, yung ating latest dito. Yan, ang dami niyang oh. Ang laki ng kanyang mga dahon sa flower stalk. Yan, hinayaan ko lang yung mga bulaklak kasi gusto kong tanggalin to. Yan, i-propagate. So, ito parang daw to, parang sakit. Sabi ng father-in-law ko, sakit daw to siya. So, meron siyang tinatawag na nakalimutan ko kung anong pangalan yon. Pero sabi niya is sakit daw to, yung mga ganyan sa dahon. Ayan. So, hinayaan ko na lang, hindi ko na inisprayhan. So, yun ang latest natin dito guys sa ating mga succulents na nakatanim sa pahabang pot. So, plano ko silang palitan ng bagong lupa ngayong katapusan. So, sa ngayon, hindi muna kasi medyo busy ako sa aking mga pananim. And, nandito nga pala yung mga, si gulom, ayan. Yung aking gulom. And then, ito, si jade plant. Ito yung jade plant ng aking father-in-law na napakalaki na at napakatagal na. So, nung dumating ako dito, nandito na talaga siya. Yan. Nakalbo na siya, guys. Kasi kinakalbo to ng aking father-in-law. Ayan, oh. Mahilig siya mangalbo ng ng mga ganitong halaman. Ayan, kinakalbo niya yan yearly. Tinatanggal niya yung mga extra katulad nito. Halimbawa ito. Tinatanggal niya yan. Tapos tinitirhan niya ng iba. Tapos kapag tumubo na, humaba na, tanggalin niya uli. So hanggang ngayon ganyan pa rin. So isang beses ko lang to siyang nakitang naging lash and then kinalbo niya. Ewan ko bakit gustong-gusto niyang kalbohin. Parang gusto niya bonsai look. Ayan. Konti lang yung dahon at maraming mga sanga-sanga. Parang ganun yung gusto niya na look ng kanyang jade plant. And then meron din ako dito sa likod. Ayan, sarili kong jade plant na galing dito. Ayan, galing dito. Kumuha ako dito ng sanga and then dito ko tinusok. Ayan, ito yung jade plant ko. And then ito sa kanya din to. Ayan, inumpisahan na rin niyang kalbohin. Yan, meron na rin siya mga putol-putol dyan. Inuumpisahan niyang kalbuhin. And then, ito hindi niya pinapakialaman kasi alam niyang love ko to, kaya hindi niya kinakalbo. And, meron din tayo dito, ayan. Ito. Medyo nagkaroon na siya ng mga maraming dahon kasi nakalbutin to nung winter time. So, ayan, medyo kumapal na ulit siya. So, yun lang guys ang ating latest dito. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!